Magandang araw mga kakotsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay September 3, 2025 at meron po tayong 7 magagandang karera. At meron din po tayong carry over sa ating pentafecta amounting to 54,931.61 centavo. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1. Dito po magsisimula ang winner take all. 3-year-old and above maiden race placer. Distance is 1400 meters. Meron po tayo 10 kalahok at kung mapapansin po natin, may mga bagong kabayo po rito, no. Andiyan yung postmaster, no. Yan si postmaster, no. Nagdubato po yan. Hindi maganda prueba eh. 1.20 lang po sa 1200 meters. Ito namang si Mangantana, tersero po to last run, no. At ito, nagbabalik yung mink coat sa kay ni Ison Bautista. Ito namang si Paris with Bronze. Ito, kapiraso lang po nagkatalo nakaraan yan, no? Kay Victorious Babylin, no? Nasegundo po siya ron. Medyo masyadong magaling lang po yung Victorious Babylin. Kaya dito sa karerang ito, sa tingin ko po, sobra po lamang neto. Numero 1, Paris with Bronze. Pwede na pong solohin yan. Kaya sa race number 1, solo ko na po. Numero 1, Paris with Bronze. Sa race number 2, dito po magsisimula ang pick 6. Dito po, meron po tayong carry over ng pentafecta. Distansya po rito ay 1200 meters. Pilracom rating based handicap system race class 5 17 to 41 split. Meron po tayo 8 kalahok. Dito marami pong bumaba ng laban, no. Andiyan po yung Made for Trophy, no, sa kay ni J.A. Pastoral. Gold Rush, no? Ito si Gold Rush, medyo kinulang nung karera, tersero lang po dumating sa kay ni Ison Bautista. At yung nagbabalik na Heroes of Caloocan na pwedeng magdala ng unahan sa kay ni Conrad Henson, no? Mga nagbabalik po yan. Ito naman, medyo hindi ko masyado kursunado si Snow White, although nasigundo siya nung karera. Masyado maiksi ang karera, no? Medyo makunat po yan at manggagaling po sa hulihan. Kaya itong race number 2, sa tingin ko po, ang napupusuan ko po dyan, doon ako sa numero 4, Gold Rush. Panigundo ko naman po, numero 2, Made for Trophy. Sa race number 3, dito po magsisimula ang pick 5. Pilracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Distance is another 1200 meters, may 8 kalahok. Dito sa karerang ito, may bumaba ng grupo po dito, no? Yung numero 2, G's Favorite, no? Napapatubayan ni RJ Sitabor. Alam naman natin to si G's Favorite, may preba rin po 1.15 media yan sa 1200 meters. At sa tingin ko, kung preba pag-uusapan, nakakalamang po yan. At tingin ko magbibigay ng magandang laban yung magdadala ng unahan. At wala akong ibang nakikita, ibang matunin bukod kay Ring Abel at Angels Crown, no? Yung Masayang Tunay, ito yung couple entry po ni Iikot lang. Sa kay ni RC Baldonido, bagong baba rin po ng grupo yan. Si Masayang Tunay, no? Malaki po tsamba niya, si Masayang Tunay, magandang diado po yan. Kaya dito sa race number 3, pili ko po dyan. Doon ako sa numero 2, G's Favorite. Panigundo ko naman po, numero 5, Masayang Tunay. Sa race number 4, dito po magsisimula ang pick 4. Pilracom rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Distance is 1,200 meters at dito po may 8 kalahok. Dito marami na naman pong bumaba ng grupo, no? Dahil syempre ito pinagsama po yung 17 and 41, no? Medyo malayo yung agwat. Andiyan po yung Red Soul, Isla Puting Bato, Animo Lasal, no? Itong si Everland galing po sa panalo yan, no? Sa kayo ni Jan Alvin Guse, no? Baka mag-umento, pero sa tingin ko magdadala po ng unahan dyan si Bright Mind. Animo Lasal, no? Yan si Animo Lasal, may preba rin po 1.27 sa 1400 meters yan. At meron din po yung 1.13 media sa 1200 meters. Kaya yan po ang napupusuan ko dyan sa laban na yan, no? Although ito sila Isla Puting Bato, mababa, kaya lang po, maiksi po ang distansya. Kung ma-pressure naman siya ni Everland, ang mga re-remate, yung buwaba rin po ng labang numero 2, Red Soul, nagamay ni Jomel Storke. Ayan si Red Soul, may 1.13 plat po yan, no? Sa 1200 meters, no? At subok na po yan na sa mga ganyang grupo. Ito naman, mukhang inayaw na nung karera. Magandang diado po. Ito po, pandiado ko lang po. Numero 1 Watch Bell sa kay ni Uno Hernandez. No? Si Watch Bell po,
Ito po may baba na rin po sa laban. Although nung nakaraan po, tumakbo po yan. Sinubukan lang po. Ngayon po sa tingin ko malaki po chance niyan. Kaya sa race number 4, pili ko po. Doon po ako sa numero 5, Animo Lasal. Panigundo ko naman po, numero 2, Red Soul. At isasama ko po pandiado, numero 1, Watchbill. Sa race number 5, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 42 to 56 split. Another 1200 meter distance, may 8 kalahok. Dito sa grupo na to, may mga bumaba na naman po ng laban. Numero 2, keynote speaker na sakay ni Christian Advincula, no? Itong si keynote speaker, no? Ang baba po sa laban yan, may preba po yan ng sa 1400 na 1.26 at meron din pong prebang 1.13 yan sa 1200 meters. Sa tingin ko lamang po yan basta labas, no? Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban yung magdadala ng unahan po dyan, no? Yung numero 8 Flywheel, although may pwedeng mag-pressure sa kanya si Super Spunky, no? Pero syempre yung Flywheel mas magaling to pag nasa unahan sa kay Napoy Asuncion. Baka ipilit na mauna yan. Kung magpo-protection po ako rito, no, isasama ko po yung tumatakbo po ng mga malalaking karera. Yung numero 4 Security Insight na papatubayan ni Dan El Camanyero. Ayan po ang pandihado ko dyan. Kaya dito sa race number 5, pili ko po. Doon po ako sa numero 2, Keynote Speaker. Panigundo ko naman po, numero 8, Flywheel. At isasama ko pong pandihado, numero 4, Security Insight. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 17 to 41 split. Distance is 1,200 meters, may 8 kalahok at itong karerang pong ito ay anybody's race. Halos lahat may panalo pero doon naman po tayo sa mga mabababa sa laban. Yung numero 7 heavyweight sa kay ni JT Pabilik, gamay niya po ito. Pwedeng iuna, pwedeng isunod. Pero ang possible mangyari po dito, pwedeng maging senaryo, ang magdadala ng unahan, yung nasigundo ng karera, Noble Promise, Galloping Ghost, Mr. Mandalenian, at Bukawe River Town. Posible po magkaroon ng lutsahan sa unahan at mapabor kay heavyweight, no? At yung numero 2 na Make a Difference, ito po sa tingin ko may panalo yan. Wala pa pong labas yung kabayong yan, no? Si Make a Difference. Kaya dito sa race number 6 ang pili ko po. Doon ako sa numero 7 heavyweight. Panigundo ko naman po numero 2 Make a Difference. At isasama ko pong pandiyado, numero 8, Bukawe River Town. Sa race number 7 sa last and final race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 42 to 56 split. Distance is 1,200 meters, may 8 kalahok. Dito po sa karerang ito, ang possible scenario, ang nakikita ko po, pwede pong maghabulan, morning after, Sir William, Light from the East. Kung ganun man, magkaroon ng lutsahan sa unahan, baka mag-umento po itong galing sa panalo. Numero 2, Warhammer, na papatubayan ni JT Pabilik, gamay na gamay niya po yan. Although, pwede rin po makachamba si right or wrong. Medyo pas muna ako kay Bebin Hoblut, masyadong makunat yung kabayo. Kung 1,400 meters, siguro pwedeng maisama dahil sobrang iksi ng karera. Sa tingin ko, mukhang hindi pa siya makakarimati rito, no? Kaya dito sa race number 7 po, ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 7, Morning After. Panigundo ko naman po, numero 2, Warhammer. At isasama ko pong pandiyado, yung numero, pandiyado ko po dyan, no? Yung numero 3, Right or Wrong. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing!